Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong pagsuporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Maraming salamat po. Sa isang madilim at malungkot na lugar, may isang matangkad at napakabalisang sang na tore. Biglang, 2 o 3 mga hiwa ng espada ang lumipad sa himpapawid at tinamaan ang tore. Agad itong bumagsak, at nagdulot ng makapal na usok. Sa gitna ng mga guho, marahang lumapag ang isang pares ng paa sa lupa. Isang puting buhok na tao ang nakatingin sa isang lalaking may isang braso, may hawak na espada. Mahaba at gusot ang buhok ng lalaking ito, at tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay matanda at pagil na, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng katinuan. Ang babae na may puting buhok ay si Yan Susu. Naisip niya, nababaliw na siya. Ni hindi pa man siya umaabot sa antas ng pangalawang klase. May lumapit sa kanya at nagulat. Binibini, narito na po ang mga miyembro. Kami na ang bahala. Ngunit hinigpitan ni Yan Su ang hawak sa kanyang espada at sumagot. Hindi. Kahit naputol na ang kamay niya, delikado pa rin siya. Mahihirapan kayo kung kayo ang lalaban. Sumigaw sa galit ang matandang lalaki at umatake. Sa malubong si Susu, galit ang tingin, at pinakawalan ang kanyang ultimate skill. Mahiwagang pana ng kalangitan. Lumipad ang mga slash na may kulay mapusyaw na rosas. Sa isang matinding hampas ng espada, nalasag ang katawan ng lalaki. Natira na lang ang kamay at espada nito. Pagkakita na patay na ang kalaban, napabuntong hininga si Yan Su. Harap-harapan lang kitang nilabanan, Ravenous Ghoul Sword. Bumagsak ang kamay ng lalaki at ang espada sa lupa. May 5 kataong nakasuot ng itim ang biglang lumundag pababa mula sa kung saan. Ligtas ba kayong lahat? Tama, binibini. Lahat ng miyembro, simulan ang paglipat sa Ravenous Ghoul Sword. May isang taong nagsabi kay Yan Susu. May sugat ka ba kahit saan? Ayos lang ako, huwag niyo akong alalahanin. Isang taong walang kamalay-malay sa panganib ang nagtangkang pulutin ang Ravenous Ghoul Sword. Ito ba ang maalamat na Ravenous Ghoul Sword? Pagkakita nito, nagulat si Yan Su. Huwag mong basta-bastang hawakan yan. Nang marinig iyon, nanginag ang taong iyon at agad na nagsabi. Patawad, nais ko lamang kunin ang espada. Lumapit si Yan Su. Hindi mo ba alam kung anong mangyayari kung hahawakan mo yan ng hindi handa? Hindi nyo ba nakikita? Lahat kayo, umatras. Iyan ay utos. Sumagot ang mga tao. Opo. Yumuko silang lahat at hindi nagsalita. Yumuko si Yan Su para pulutin ang espada. Naglabas ng napakatinding nakakatakot na aura ng kasamaan ang espada. Bigla itong lumipad at umatake kay Yan Su, lumilikha ng matinding presyong espiritual. Nanggigil si Su at pinagngangipitan ang ngipin. Ang demonyong espada na kailangang iwasan ng tiyo ko. Naiintindihan ko na. Hindi nito kayang kontrolin ang mas malalakas kaysa rito. Kaya mahigpit niyang hinawakan ang hawakan gamit ang 2 kamay. Biglang mas matinding lakas ang sumabog mula sa loob ng Demon Sword. Napasigaw ang mga tauhan sa takot. Binibining yan. Kinagat ni Yan Su ang kanyang labi at tiniis ang sakit. Sobrang sakit. Para akong sinusunog sa buong katawan. Biglang may narinig siyang tinig. Kaya ikaw pala ay nag-e-ensayo ng world-destroying demon art. Galing sa espada ang boses. Pero kalahati lang ang meron ka. Hindi maunawaan ni Yan Su. Anong ibig sabihin ng kalahating martial arts? Pumikit siya, at unti-unting umatras ang lakas mula sa espada. Biglang, may kumidlat mula sa kalangitan, tuwirang tumama kay Yan Su at sa Demon Sword. Nagulat ang mga nakaitim. Ano yun? Pula ang liwanag. Isang tao ang sumigaw. Tingnan nyo, ang buhok ng binibini.
Nakapula na ang buhok ni Yansu habang lumilipad sa ere, hawak ang Demon Sword. Ngumiti siya habang nasa ere. Haha, tunay nga, ito ang world-destroying Demon Art. Sa panig na ito, naglakad si Void sa likod habang nakangising mapanukso. Haha, mahilig ka pala sa pera kaya napaikot ka. Tinanggap mo agad ang komisyon na wala pang 3 silver ingot. Sumagot si H-Son, pero makakamit ko naman ang pabor ng susunod na pinuno ng Beggar Sect. Pagkarinig nito, naging interesado si Void. Sigurado ka ba dyan? Ngumiti ang ating bida ng may kumpiyansa. Ang Beggar Sect ang pinakamahusay na organisasyon pagdating sa pagbebenta ng impormasyon sa mundo ng mga tama. At ang impormasyon ay kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay pera. Muling tumawa si Void. Ang nakikita ko lang ay ikaw, naiinis at nagrereklamo dahil sobrang baba ng kapalit. Tumawa ang ating bida at napabuntong hininga. Oo nga, medyo naiinis nga ako. Ang sabi mo, ito na lahat ng ari-arian mo. Yun nga'y ang sigaw ng ating bida mula sa ilang sandali bago. Nakaupo siya sa harap ni Shin Haran at sinabi, dahil humingi ka na rin ng tulong, sabihin mo na ang totoo. Yung binigay mong pera, hindi naman talaga yan lahat ng ari-arian mo, di ba? May tinago ka pa sigurong pera, no? Kumaway si Shin Haran at tumawa. May tinago akong pera, young master, ang estilo mo sa pagsasalita ay mas mura pa sa akala ko. Mariing sinabi ng ating bida, huwag mo akong paikutan. Galing ka sa Beggar Sect, imposibleng yan lang ang lahat ng yaman mo. Nagkibit balikat si Shin Haran. Sino sa tingin mo ako? Bukod sa perang pambaylang pagkain sa loob ng ilang araw, wala na talaga akong pera. Itong pagkain na to, ako na rin ang gumastos. Nagulat ang ating bida. Hindi mo naman siguro planong mabuhay gamit lang ang 10 tail ng pilak, di ba? Binagsak ni Shin Haran ang kamay sa mesa, inis. Sige na nga, tama na, young master. Para ka ng tunay na pulubi kung magsalita. Sumigaw rin ang ating bida. Sino ba talaga ang mukhang pulubi dito? Hindi ba ikaw, Miss Beggar? Nagkatitigan silang dalawa. Malamig na tanong ni Shin Haran. Young master, gusto mo na ba talagang mamatay? Hindi rin nagpatalo ang ating bida. Kapag hindi ka pa kumilos, mamatay na ako sa inis. Napabuntong hininga na lang si Shin Haran at walang nagawa. Muling nagsalita ng seryoso. Young Master Son, hindi ito ang oras para magtalo tayo sa ganyan. Kailangan mong pagplanuhan kung paano natin mahahanap ang Demon Sword. Ngayon, magulo na ang sitwasyon dito dahil sa espada. Alam na ng lahat ang mga tsismis na kumalat sa malalayong lugar, at ngayon ay naglalabanan na ang mga grupo. Manipis na lang ang sinasandalan ng sitwasyon. Ang Baker Society, na orihinal na lokal na makapangyarihang grupo sa ilalim ng mundo ng Namsang, ang Purple Earth Fins mula sa Yayang, at pati na rin ang Heavenly Alliance, halos pareho ang lakas ng bawat isa, pero mas marami ang miyembro ng Heavenly Alliance. Ang problema ay ang Crimson Eye Sword Demon. Bagamat hindi ko alam ang eksaktong layunin niya, imposibleng magbingi-bingihan lang siya tungkol sa Demon Sword. Pagkarinig nito, tinaas ng ating bida ang kanyang kamay at nagtanong. Wala ka bang tiyak na mga palatandaan o saklaw ng investigasyon? Sobrang dami ng lugar na kailangang siyasatin. Pinunasan ni Shin Haran ang kanyang bibig at sinabi, hindi ko masabi ng tiyak. Hindi rin naman walang hanggan ang kaalaman ng Beggar Sect. Sa ngayon, iyan ang pinakabagong impormasyon. Kaya't kumilos na tayo. Natapos na nilang kumain ang dalawa. Tumayo ang ating bida at sinabi, ako na lang ang kikilos mag-isa. Mas komportable ako sa ganon. Tumango si Shin Haran, ayos lang. Kung may kailangan kang malaman, agad kitang ipapaalam. Magkita tayo rito sa parehong oras araw-araw para magpalitan ng impormasyon. Umiling ang ating bida, hindi na kailangan.
Kung may mangyari, ako ang pupunta sa iyo. Nagulat si Shinharan. Ha? Pupuntahan mo ako. Paano mo naman malalaman kung nasaan ako? Iniabot ng ating bida ang isang kawayan na tubo kay Shinharan at sinabi, ito ang gagamitin ko. Kinuha niya ang kahoy na takip mula sa bunganga ng tubo, at agad na bumuga ng tubig na tumama sa mga damit ni Haran. Nagulat si Shinharan at agad niyang naamoy, amoy ito ng thousand-mile fragrance. Ginagamit ito ng mga mamamatay tao. Ngumiti ang ating bida at sumagot, kasi nakita kong kapaki-pakinabang ito sa maraming bagay, kaya't nagsanay akong gamitin ito. Isa ito sa mga paboritong gamit ng taong tumulong sa akin noong unang buhay ko. Nakaramdam ng pagkamangha si Shinharan at muling nagtanong, nakita mong kapaki-pakinabang ang gamit ng mga mamamatay tao, kaya't nagsanay kang gamitin din ang mga iyon. Ngumiti ang ating bida at tinanong, bakit? Nakakagulat ba? Ngumiti rin si Shinharan at sumagot, oo, nakakagulat talaga. Dati pa man ay kakaiba ka na, pero mas lalo akong naging interesado ngayon. Habang ibinabalik ng ating bida ang tubo, sinabi niya, ang masasabi ko lang. Dahil sumamba ako sa isang guro na may praktikal na personalidad, sabi ng ating bida. Pagkarinig nito, labis na nagulat si Shinharan. Guru, ang tinutukoy mo ba ay si Thunderwolf Hamuko? Agad na itinanggi ito ng ating bida. Hindi. Hindi ko tinutukoy ang tiyuhin ko. Tumango si Shinharan. Kung siya man yun, papunta siya rito mula sa Chingo. Pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ng ating bida, puno ng pagdududa. Papunta rito ang tiyuhin ko. Talaga bang may kaugnayan siya sa Ravenous Ghoul Sword? Nang makita ang ekspresyon ng ating bida, hindi na nagsalita si Shinharan. Agad siyang umiwas ng tingin at sinabing, kung ayaw mong pag-usapan, kalimutan na lang natin. Kung ang thousand-mile fragrance ay isang bagay na kainahinala, hindi mo naman ito ipapakita sa akin. Kung may makuha kang impormasyon, hanapin mo ako. Tumango ang ating bida bilang pagsang-ayon. Siyempre, swerte sa iyo. Bago umalis, muling nagtanong si Shinharan, pero kahit tawagin itong thousand-mile fragrance, hindi ba mawawala ang amoy kapag naligo ka? Ngumiti ang ating bida at sumagot, kasi miss, isa kang pulubi, hindi ka naman naliligo ng maayos, di ba? Natural na nagalit si Haran sa sagot na iyon. Anong sinabi mo? Napatawa ang ating bida. Haha, biro lang, biro lang. Sa kasalukuyan, nagsiscout ang ating bida sa gabi kasama si Void. Tanong ni Void na may pagkainip, sigurado ka bang ito ang tamang direksyon? Sumagot ang ating bida, taliwas sa direksyon ng maliit na pulubi ang pinuntahan natin. Pero parang hindi naman ito ang problema ngayon. Tumingin ng patagilid si Void at nagtanong, nararamdaman mo rin ba? Ngumiti ang ating bida at tumango. Siyempre, paano ko hindi mararamdaman? Yung matinding enerhiya na naramdaman ko sa Heartless Village. Nang uuyam na tanong ni Void, anong balak mong gawin? Sagot ng ating bida, dumating na ang taong iyon rito. Dapat lang na magharap kami. Sa sandaling iyon, may naramdaman ang ating bida kaya siya tumigil. Nawala na rin si Void, iniwang mag-isa ang ating bida sa bakanteng lugar. Napagtanto niya, nawala na ang signal. Agad niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang espada. Kaagad na nagbanggaan ang dalawang espada na lumikha ng malakas na tunog. Isang babae ang bumaba mula sa itaas at nakipaglaban sa ating bida. Nagngangalit ang ngipin ng ating bida habang pilit na nananatiling nakatayo. Swish, swish, nagsimula silang magpalitan ng mabilis ngunit panukat na mga galaw sa isang sayaw ng espada. Agad silang parehong umatras. Tumayo ng tuwid ang isa, habang ang ating bida ay nakaluhod na nakatukod ang kamay sa lupa. Malamig ang mukha ni Yansu habang sinabi, gaya ng inaasahan, malakas ka talaga.
Kung ibang tao yan, baka patay na dahil hindi niya agad nakilala. Sumigaw ang ating bida, sino ka ba? At bakit mo ako biglang inundayan ng saksak? Ngumisi si Yansu, sino sa palagay mo? Habang sinasabi ito, kumislap ang mga mata ni Yansu. Nanlaki ang mga mata ng ating bida nang mapansin ang pulang mga mata. Hindi maaari, Crimsonite Sword Demon. Tanong niya sa malamig na tinig. Pumunta ka ba rito para maghayganti sa akin? Tumawa si Yansu ng malamig. Maghayganti? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Seryoso ang tinig ng ating bida. Ang Black Dragon Society. Dahil ba sa panghihimasok ko? Napangiwi si Yansu, tapos ay itinagilid ang ulo at tumawa ng malakas. Tanong ng ating bida, anong bahagi ng plano mo ang Will sa Heartless Village? Kaya ka ba pumunta rito para hanapin ako? Iwinasiwas ni Yansu ang kanyang espada at sinabing, kahit medyo naiinis ako sa nangyari sa Black Dragon Society, wala na rin akong magagawa. Isa yung bagay na hindi maiiwasan. Hindi na kita kinikimkim ngayon. Siyempre, noong una, plano ko talaga kung paano kita papatayin. Tahimik lang ang ating bida, ngunit patagang nagdududa. Itinapon ni Yansu ang kanyang espada. Nagpatuloy siya, pero dahil sayo, masasabi kong may natanggap akong regalo. Sa katunayan, dapat pa nga kitang pasalamatan, hindi ba? Tanong ng ating bida na may pag-aalinlangan, regalo. Namutla ang mukha niya nang biglang lumiwanag ang hawakan ng espada ni Yansu. Nagtanong siya ng may kaba, yan ba ang Ravenous Bull Sword? Ngumisi si Yansu at dahan-daw ang binunot ang kanyang espada. Itinutok ng ating bida ang kanyang espada kay Yansu habang nanlalaki ang mga mata, ay iyan nga ba ang Ravenous Bull Sword? Habang nagbubunot ng espada si Yansu, biglang sumabog ng malakas ang likuran ng ating bida. Napalingon siya, gulat na gulat. Mga kasamahan ba sila ng Crimson-Eyed Sword Demon? Dalawa pa sila, at hindi pa natin alam ang kanilang lakas. Lumapit si Yansu sa ating bida, tila nais makipag-ayos. May alok ako, young master. Gusto mo bang makipagtulungan sa amin? Tanong ng ating bida, hindi makapaniwala, ako, sa inyo. Baliw ka na ba? Sa itsura pa lang ninyo, alam kong. Miyembro ng isang ereheng sekta o kultong demonyo, sino ba ang nakakaalam kung anong mangyayari kapag sumama ako sa inyo? Bukod pa roon, hindi mapagkakatiwalaan ang mga kultong demonyo. Malilipol din kayo sa loob ng ilang taon. Hindi na nagsalita pa si Yansu at basta na lang naghagis ng isang bagay, isang bag. Agad itong nasalo ng ating bida. Ha! Akala mo ba matutukso mo ako sa isang bag ng pilak? Patuloy pa rin siya sa pangungutya, pero nang silipin niya ang laman ng bag, hindi niya napigil ang mapatigil. Ha! Mga gintong barya. Lahat ito ginto. Tanong ni Yansu na tila walang pakialam, so, nagbago na ba ang isip mo? Akap ang ating bida sa bag ng mga gintong barya at matatag na sumagot, hindi. Hindi ako makikipagtulungan sa mga halimaw na katulad nyo. Napakunot noo si Yansu. Kung ganyan ang sinasabi mo, hindi mo ba dapat ibalik sa akin ang bag? Ngumiti ang ating bida ng walang hiya. Hindi mo ba ako binayaran ng pauna? Sa sobrang galit ni Yansu, nang ritag ang buong katawan niya at halos kagatin ang sarili niyang mga ngipin. Naalala niya ang tagubilin bago siya pumunta roon. Kung maaari, akitin mo ang batang iyon. Kung makuha mo ang isang taong may ganyang kakayahan para sumali sa sekta, malaki ang magiging ambag mo. Maingat na nagtanong si Yansu, kung tumanggi siya, pwede ko ba siyang patayin? Tumalikod ang taong kausap niya at malamig na sumagot, kung kaya mo. Pero huwag mong pilitin ang sarili mo. Magdala ka ng ilang miyembro ng Black Flower Grand Reserve bilang backup. Dalawang assistant ang agad na bumunot ng espada, handa na sa utos.
Bahagyang natawa ang ating bida. Pagkatanggi ko pa lang, ipinakita nyo na agad ang tunay ninyong kulay. Muling binigyan ng pagkakataon ni Yan Su ang ating bida. Pumili ka na. Kung hindi ka makikipagtulungan, mamamatay ka. Itinaas ng ating bida ang kamay, tila may gustong itanong. Gusto ko lang malaman, kung sumama ako sa inyo, nasa ilalim ba ako ng utos ni Miss? Tumawa si Yan Su nang nanguuyam. Oh, iyan ba ang hilig mo? Ngumiti ang ating bida at sumagot, hindi naman kailangang ganon. Hindi ko kayang mapasailalim sa isang taong mas mahina sa akin. Pagkasabi pa lang niya nito, agad siyang inatake ng liwanag ng isang espada. Nagpatuloy ang pag-atake ni Yan Su. Napatitig ang ating bida sa gusaling tinamaan ng espada, kabado. Kapag tinamaan ako niyan, siguradong paputol ang ulo ko. Patuloy pa rin si Yan Su sa walang hintong pag-atake, bawat galaw, mapanganib. Makapangyarihan at mabangis, tumilapon ang ating bida habang umiilag. Lintik, hindi man lang ako makahinga. Kung ganon, yumuko ang ating bida at inilapat ang kamay sa lupa. Tumawa si Yan Su ng malamig habang humahabol. Saan ka pupunta? Ipakita mo nga sa akin yang ipinagmamalaki mong kakayahan. Pumulot ang ating bida ng isang dakot ng lupa at ibinato ito kay Yan Su. Kainin mo to. Hindi na nakailag si Yan Su at napapikit ng tamaan siya ng lupa. Napakababaw at napakapayak na teknik. Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, nanlaki ang mga mata niya. Ipinamalas ng ating bida ang kanyang kapangyarihan. Void's Heavenly Observation. Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanya kasabay ng kanyang sigaw. Aktibo rin ang espada ni Yan Su, taglay din ang matinding lakas. Blood Moon Slash. Nagbanggaan ang dalawang malalakas na puwersa, lumikha ng malakas na pagsabog na nagliwanag sa buong kalangitan. Lumipad ang alikabok at buhangin, tinabyunan ang paningin ng sinuman. Ang banggaan ng mga kapangyarihan ay nag-iwan ng malalim na hukay sa lupa. Limitless Divinity Art, at Martial Arts na nagliliyab sa lakas. Matiim na pinagmasdan ng ating bida ang kanyang kalaban. Iyan ba ang kapangyarihan ng Gluttonous Demon Sword? Kalma lang na sumagot si Yan Su, hindi mo pa inilalabas ang buong lakas mo. Kahit na ito ay dark energy, mas mahina ito kumpara noong ginamit mo kay Joe Sahong. Magaan ang sagot ng ating bida, ayokong pasabugan ang lahat ng nasa paligid. Tumango si Yan Su, tama nga naman. Biglang may kakaibang tunog na narinig mula sa malayo, kaya napalingon silang dalawa. Lumitaw ang dalawang assistant at nagsabi, "My lady, narinig na ng mga mandirigma ang mga bulong-bulungan at papunta na sila rito." Ninas si Yan Su at napailing. Hinahabol ba nila ang Demon Sword? Agad siyang naghanda para umalis. Bago umalis, tumingin siya sa ating bida at sinabi, "Young Master, pumunta ka sa abandonadong templo sa hilagang silangan ng Inner City, bukas ng tanghali. Doon tayo maglalaban ng seryoso. Hanggang sa oras na yun, pag-isipan mong mabuti kung sasali ka sa aming sekta o hindi. Siguro ayaw mo ring matapos ang laban na walang malinaw na panalo o talo, hindi ba? Hanggang sa muli, hindi magiging masaya kung tatawag ka pa ng mga kasama o tatakbo. Ginawa ko na ang lahat para mapasaya ka. Huwag mo akong bigan, young master," sabi ni Yan Su bago siya biglang naglaho. Nabahala si Limitless at nagtanong, "Anong ginagawa mo? Habulin mo siya agad." Tahimik na sumagot ang ating bida. "Para saan? Anong mapapala ko kung mahuli ko ang Red-Eyed Sword Demon ngayon?" Galit na galit si Limitless. Ang Gluttonous Demon Sword ang target. Nasa harapan mo na ang hinahanap natin, bakit parang wala kang pakialam? Lumingon ang ating bida at tinanong si Limitless. "Hindi mo ba narinig ang sinabi ng Red-Eyed Sword Demon kanina?
Nandito na ang mga gods, ang buong Namsang ay puno na ng mga martial artists na naghahanap sa Demon Sword. Kung gagawa ako ng gulo ngayon, para na rin akong nagbuhos ng gasolina sa apoy. Hindi lang siya ang problema, pati ang mga martial artists na dumarating ng sunod-sunod. Nina si Limitless at paulit-ulit na nag-stamp ng paa. Kung ganun, ano pang hinihintay mo? Patayin mo na lang silang lahat. Umiinit na ang ulo ng ating bida at sumigaw. Pakiusap, manahimik ka muna. May plano ako. Alam mo ba ang ibig sabihin ng gamutan ang lason sa pamamagitan ng lason? Samantala, sa ibang lugar, isang taong galit na galit ang sumuntok sa pader at nabutas ito. Lintik, hinaharangan mo ako. Hindi ko alam kung saan kayo nanggaling, mga palaboy, pero sa susunod nating pagkikita, hindi na ganito ang mangyayari. Siguradong, isang tauhan ang dumating at may dalang balita. Master Yuan, may sulat po akong ihahatid. Sumigaw si Yuan sa galit. Hindi ko ba sinabi na bawal ang sinuman na pumasok sa kwartong ito? Nanginginig ang tauhan habang nagsalita. Pero, Master, kailangan ninyong makita ito. Nasa sulat po ang lokasyon ng Demon Sword. Nagulat si Yuan. Anong sinabi mo? Sa ibang bahagi naman, habang tila malayo at tahimik, lumingon si Yansu. Anong sinabi mo? Magalang na sumagot ang dalawang tauhan. Oo, my lady, maraming puwersa, kasama na ang Righteous Heaven Alliance, ang pumapaligid sa lugar na ito. Pati ang mga mandirigma mula sa heretical sects ay dumarating na rin. Nagtaka si Yansu, bakit ganito? Hindi lang ang mga matuwid, pati ang mga ketungin ay narito rin. Ang gluttonous Demon Sword, pinag-iinteresan nila ang hawak ko. Pero, paano nila nalaman na nasa akin ang espada? Ang ating bida ba? Sinadya niya bang ikalat ang balita para pahirapan ako? Kahit ano paman, hindi ko hahayaang maagaw ang Demon Sword na ito. Ang kapangyarihang ito ay may kaugnayan sa sekta ng aking ina. Kumunot ang noo ni Yansu at mahina siyang nagtanong. Gaano karami ang mga taong nakapaligid dito? Sumagot ang tauhan. Bagamat hindi pa ganoon karami ngayon, malamang sa kaunting oras ay masisiguro nating mapapalibutan na ang lugar na ito, my lady. Kami ng Black Flower Gang ang gagawa ng diversion. Sa oras na iyon, dapat kayong makatakas papunta sa gubat. Nag-aalangan si Yansu. Anong ibig mong sabihin? Matiim ang sagot ng tauhan. Hindi pwedeng mahuli ang isang tulad ninyo sa lugar na ito. Napakagat-labi si Yansu, ngunit kalaunay tumango. Sige, kung yan ang kagustuhan ninyong lahat. Biglang may boses na lumitaw sa likuran. Balak mong tumakas. Nagulat si Yansu at agad lumingon. Sino ka? Isang lalaking may pulang buhok ang lumapit. Malamig at mapanganib ang aura nito. Bulong niya sa tainga ni Yansu. Hindi ka karapat-dapat maging inapo ng lahi natin. Tumatakas ka lang dahil hinaharang ka ng mga basurang iyon. Hawakan mo ako. Hindi mo pa ako kayang gamitin ng buo, pero maibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan.